mga minamahal. Nako, dapat i-include din to sa impeachment ni Sara Duterte, sa poll. Another one, panahon yan ni Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary taong 2023 to 2024. Anong sabi dito sa balita? DepEd, 52 million almost went to go sa students in 12 private schools. Sa mga hindi po nakakaalam, naging issue na po ito noong nakaraang taon, March. Kakapasok pa lamang ng buwan ng March dahil meron pong mga magulang na pumunta doon kay Raffy, sa istasyon ni Raffy Tulfo in Action. Kasi may mga magulang po na nagalit sa isang pribadong school kasi hindi nire-release yung card ng kanilang mga anak. Kasama naman tong kanilang mga anak sa voucher program ng Department of Education, ng GASTE. So ngayon, ang nangyari, yung card ng kanilang mga anak para makapag-enroll sana sa kolehiyo, hindi nire-release ng isang pribadong school. Pangalanan na lang natin sa pangalang St. Michael Technological Institute or ISMATE. Tama ba? SMATIE. So, yung school na yan, hindi nila inirelease yung card ng kanilang mga anak kasi ang sabi daw, hindi pa daw nakakapagbayad ang Department of Education sa subsidy tuition. Diba? Sa subsidy tuition sa kanilang mga anak, naka-afford nga sila ng school voucher program. So, hindi inirelease kasi ang tesyo, ang sabi ng pribadong school na yun, hindi pa daw nagbabayad ang DepEd. So, alam nyo naman na yung card ay isa sa mga requirements para makatungtong ka ng kolehiyo. Now, ganito kasi, dati, if you will remember din, may modus din. 'Di ba? Sa PhilHealth. Yung kunyari, may sakit ka. Kunyari, may sakit ka. Kunyari lang naman. Tapos, ang nangyayari, binabayaran yon ng PhilHealth, di ba? May sakit ka. Kaso, mayroong mga ghost na may mga sakit din. Alam niyo yung ghost na may mga sakit din? Yung mga pangalang gawa-gawa, di ba, na binabayaran ng PhilHealth. Yung PhilHealth scams. Kunyari, hindi ka naman nag-i-exist, pero inililist ka para mabayaran ka ng gobyerno, which is scams din yon. Meron din ghost employees. Yung mga hindi nag-i-exist na mga empleyado pero binabayaran ng gobyerno. Meron din. Diba? Sa Davao din yun, taong 2017. Diba? Tapos ngayon, ghost students. Abay, grabe naman. Ano na naman kayang ghost ang maririnig natin? Ito, mas nakakatakot na ghost to kasi pera ng taong bayan yung nakasalalay dito. Ito naman, yung nakita ni Sunny Angara, mga minamahal, 52 million. Nakakaloka to, 52 million almost went to ghost students in 12 private schools. Grabe to, mga minamahal. Dapat mapanagot kung sino man yung may pananagutan dito. Napakabulok po ng ginawang trabaho ni Vice President Sara Duterte dito sa Department of Education. Imagine nyo yung mga may hirap, diba, na gustong mag-aral. Pero anong ginagawa ninyo? Hindi na ibibigay sa tamang tao kasi binubulsa ninyo. Ang daming estudyante ang magiging productive pa pagdating ng panahon. Kaso anong ginagawa ninyo? Pinapatay nyo yung sistema ng kagandahan na ma-afford nila yung magandang quality ng edukasyon. Kaya nagagalit ako, mga minamahal, kasi may mga kakilala ko na gusto nilang mag-aral pero kapos nga sa budget. Diba? Kung yung mga perang ninanakaw nyo sa kaban ng bayan, diba, in-improve nyo na lang yung kalidad ng edukasyon sa bansang Pilipinas, di sana mas nagiging productive yung mga Pilipino. Wala kayo nakikitang mga tambay. Kaso hindi nila pinapahalagaan yung sektor ng edukasyon, binababoy nila kasi ayaw nilang maging well-educated yung mga voters kasi yan yung papatay sa kanila, sa kanilang politika.
Di ba? Ayaw nilang maging matalino yung mga estudyante, yung mga butante kasi gusto nila, nauuto lang nila. Panoodin natin tong balitang to Loka talaga ako. May iniimbestigahan ng DepEd na kababalaghan daw sa ayuda. Hindi raw matunto ng ilang estudyanteng nakalista bilang beneficiary ng Senior High School Voucher Program sa 12 pribadong paaralan. Narito ang report. Go students! Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education. Sila mga hindi raw nila matuntun na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Imagine nyo binabayaran ng gobyerno pero wala namang tao. 'Di ba? Ginugulangan nyo yung pamahalaan at yung pera ng taong bayan. Imagine nyo na lang mga minamahal, ghost students, nakalista yung mga non-existent na mga pangalan pero binabayaran ng gobyerno tapos yung mga taong gustong mag-enroll, makakuha ng education subsidy na yan, hindi nakakakuha, pinagbabayad pa. Kagaya ng nagreklamo nga doon sa Rafi Tulfo in Action na mga real names, pinagbabayad. Bakit? Kasi hindi daw po nagbayad yung Department of Education tapos yung pera, yung pondo ng education program na yan napupunta sa mga ghost students. Malinaw na pangangamkam yan sa kaban ng bayan. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga... Oo nga pala, maidagdag ko lang mga minamahal. Bakit may voucher program na bakit mayroong voucher program na ganyan? Ganito kasi, 'di ba, overcrowded na yung mga public schools. So, para kahit papaano mabawasan yung students sa mga public school, meron pong pa-voucher program yung gobyerno. So, okay, sige, mag-enroll ka sa pribadong eskwelahan. Hindi mo afford, pero pwede kang makapag-aral. Kasi may voucher program nga. Yung voucher program na yan, para layunin din yan, yung GASPE, layunin yan na mabawasan yung mga estudyante sa pampublikong paaralan kasi crowded na nga. So dito kayo sa sa pribadong school, gobyerno yung magbabayad sa inyo. Yung mga student na deserve, okay, sige, mag-enroll kayo doon. Ang problema kasi mga minamahal, mayroong ginawa nilang modus, ghost students, to the point na wala naman talagang pangalan, hindi nag-i-exist yung taong yun, pero binabayaran ng gobyerno. Di ba gaano kalaking pera ang nawala doon? According sa yung March 1 sa hearing, almost 300 million. Dito naman sa nakita, mababa lang to. Kasi 52 million. Yung reklamo nung nakaraang taon, March 1, mga minamahal, umabot sa 300 million yung pera na nawala sa gobyerno at humigit kumulang 12,000 ghost students yung nakita nila kasi naglalaman niya ng 14 to 21,000 yung binabayaran dyan ng gobyerno eh. Di ba? Pero hindi napunta sa totoong mga estudyante na deserve na mag-aral kasi kinukupal ninyo. Itong mga kurap na to, mga hayop talaga, nakakagigil. Incoming grade 11 student ng voucher nakatumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang payag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paralang mapapatunayang may ghost student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan ito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Okay. Gets ninyo? Imposibleng walang kinalaman dyan. Si Vice President Sara Duterte. Kaya siya yung yung Department of Education Secretary taong 2023 and 2024. Yan, nag-resign siya, bilang DepEd Secretary nung June.
June 2024, 19, if I am not mistaken. Yeah? Imposibleng walang kinalaman itong si Sara Duterte. Alam niya yung irregularities na yan and yet hindi niya kinall out or else isa siya. Di umano. Sa mga gumugulang tang ng pera ng kaban ng bayan. Kung sa bagay nga, may Mary Grace Piatos eh. Ano pa bang aasahan natin? May Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin, ghost students pa kaya? Kung sa kanila nga, napipeke nila yung confidential funds nila, ito pa kaya sa DepEd? Kakaloka. Duterte's legacy. Yan, kakasuporta ninyo. Sa legacy yan ng mga Duterte, nagmumukha kayong tanga. Nakakaawa. Yung mga estudyante na gusto lamang mag-aral pero kinukupal ng gobyerno. Hayop na Department of Education Secretary na yan, yung panahon ninyo. Nakakalungkot. Anyway, yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.